Again, every Sunday is a beautiful Sunday. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang blooming mo ngayon. Sabihin mo dun sa hindi mo pinili, mas blooming ka kaysa sa una kong sinabihan. Yeah, welcome po sa bawat isa. Yan. Sige, settle down muna po tayo. Pwede po bang umupo ng... Kung may mga wala pa po tayong chairs, meron pa po dito. Volunteers, pastors, meron pa po doon. Guides, pakiano naman po yung mga nakatayo sa likod para po sila po ay makaupo. Thank you very much. Yan. Yan po, palakpakan naman po natin si Lord. Come on. Welcome po sa bawat isa. And we have, today is May 12. And it's a special day for sa mga mothers natin. Yan. It's Mother's Day. Binabati ko po ang bawat isa na Happy Mother's Day. Pwede bang batiin mong ina mo kung kasama mo dito? Ang iyong mother, ang iyong mamshi, ang iyong ina, batiin mo, sabihin mo, Ma, mahal po kita. Isa lang ang pakinig kong bumate si Gloria. Batiin mo ulit, mahal po kita. Come on. Yung okay, kung katabi mo ay kumari mo, kasama mo sa pagmamarites, sabihin mo, Happy Mother's Day sa iyo. Happy Mother's Day sa bawat isa. Okay po, again, it's a very beautiful Sunday and we are here. Nandito po tayo to hear the Word of God. Sino po nandito upang makatanggap ng salita ng Diyos? Amen. Binabati ko rin po mga nanonood online. Welcome po. Ako po si Pastor Fini Plata, sa mga hindi nakakilala. Ako po ang senior pastor dito sa Jesus United One Church Mataas, Kahoy. We don't believe in any religion. We don't believe in religion. We believe in a relationship with Jesus. Kasi po ang religion, pinaghihiwalay niya ng tao, sinasabi na rin ng religion, kami ang tama, kayo mali, kami palangit, kayo pa impyerno. We believe not in a religion, we believe sa relasyon kay Jesus Christ. Kasi yung mga nagtayo ng relihiyon, yung mga ginagawa nila ng statwa sa relihiyon, hindi po sila namatay at muling nabuhay para sa iyo. Tanging isa lamang po ang nagkatawan tao, namatay at muling nabuhay para sa atin, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. And alam nyo po, it's a very good start ng ating bagong theme. Katatapos lang po ng ating theme. Ano nga yung ating huling theme? Ako ay taniman ng Diyos. Sino po dito ang natamnanan ng Diyos ng mabubuting bagay? Sino po dito ang naniniwala na may mga ani na siya? Ani na siya ngayong taon. Amen. Tanungin mo katabi, sino dito yung nanlibre na sa katabi? Hindi pa. Grabe. Hindi pa magmamanifest siya kung hindi ka nanlibre. Kaya ako kwento ko lang po nung Saturday bago po kami lumusong sa mga life group, meron po akong 1,000 na punit. Napunit po yung 1,000 ko. Ay alam ko po kapag pera, napunit, hindi na tinatanggap. Tatapon ko na sana yung 1,000. Sabi po ni Nadom, pwede pa po yan, i-tape nyo. Di tinape ko. Tapos testingin po natin. Nilibre ko ng milk tea yung mga leaders na kasama ko. Yung ginawa ko, yung punit, yung tape, niyupi ko yung 1,000, tapos hindi ko pinakita sa cashier. Titingnan ko kung tatanggapin. Sana tanggapin. Di naibigay na yung mga milk tea. Sabi ko sa mga, pagkabigay sa atin, pagkabigay ko na 1,000, takbo na tayo ha. Pero pagkabigay niya 1,000, kita ko, parang tinitingnan. Sabi ko, naku, baka hindi tanggapin. Ayun pala, nagbibilang na ng sukle. Yon. So, ibig sabihin, nakapagtanim ako. Tingnan, nakapanlibra ako, nakapagtanim ako. Sabihin nyo kay Pastor Aldrin, nagtanim ka na ba? Yan. So may bago tayong theme. Anong ating bagong theme? Supernatural Dominion. Bago natin pag-usapan yan, let's all stand up again and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go.
sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. Kung sino ka, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli po, tayo na pumaupo. And our theme verse for this May, June, ay buksan po natin ating mga Biblia. Sino po ang dalang kanilang Biblia? Taas po ang kamay. Sino po ang dalang kanilang notebook? Sino po walang Bible? Mga pastors ko? Mga wala kayong dalang Biblia? Mga pastors, sinutos ako, ibenta nyo ang cellphone nyo, bumili kayo ng Bible sa National Bookstore. Okay, mga leaders, ay meron tayong bagong pastor. Yan, mamaya. Buti naalala ko. Ephesians 1 verse 21. Ephesians 1 verse 21. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Sabi po doon, far above all principality, malayo sa lahat ng principality. Sabihin po natin ang salitang principality. Pero bago po ako magsimula, pwede po bang itaas ang kamay na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating dito sa ating napaka-blessed na church. First-timer po. Wow! Taas po kamay mga first-timers. Yay! Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Yan, pakitaas po lang kamay, Pastora Rocky. Yan, pakitaas po ang kamay. Pwede po bang kawayan po natin sila? I-welcome po natin sila. Pakita nyo po na welcome sila. Huwag nyo pong iparamdam yung pinaparamdam ng kachat nyo sa inyo. Okay, na gino-ghost kayo. Okay. Yan po. So, welcome na welcome po ang bawat isa dito. Ang daming first time. Ang saya po, ang saya. Pag sinabi pong principality, yung pong namumuno sa spiritual world, sa mga unseen world. Yung mga evil spirits na nagko-control in the unseen spiritual world, sabi doon, meron tayong sobrang layong power. Ibig sabihin, kung sila ay level 10, ikaw ay level 90. Ganong kalayo ang agwat na kapangyarihan ng Lord sa buhay mo kumpara sa mga masasamang espiritong yon. Amen. At sinabing power and might, may lakas, may power, sobrang lakas mo. Sabihin mo sa katabi mo, may power ka. Sabihin mo dun sa isa mong katabi, hindi kilikili mo ang power mo. Iba ang power mo. At sabi doon, power and might and dominion. That is the meaning of dominion. At sabi doon, ang ganda nito, makinig muna please. Sabi dito, and every name that is named. Ang bawat pangalan na napangalanan. Ibig sabihin, ikaw, ikaw na nakaupo dyan, nakatingin sa akin, ikaw ay may kapangyarihan sa bawat pangalan. Ano ba yung mga pangalan ng tao, kung sino man yan, mas makapangyarihan ang Lord na nasa iyo. Pangalan ng peking mga nagpapanggap na politiko o nagpapanggap na Diyos, mga sinasabing sila ay nagpapanggap na tatayo ng reliyon, mas makapangyarihan ka. Pangalan ng kung anumang Diyos-Diyosan, pangalan ng kung anumang, hindi pa mag-name drop ng na-issue ngayon sa Senado. Pangalan din ng kahit ano. Mas higit ka sa pangalan ng kahit anong sakit karamdaman. Pangalan ng cancer, pangalan ng tuberculosis, pangalan ng diabetes, mas higit ka. Amen. Yung sakit na yon, pangalan lang yon. Yung diabetes, pangalan lang yon. Amen po ba? Yung pangalan na utang, pangalan lang yon. Amen. It means higit ka sa kahit ano ang mga yon. Palakpakan mo naman ang Lord if you are believing in that. Pero kung ikaw lang, sasabihin ko sa iyo, kung ikaw lang, kung tayo lang, mahina tayo, wala tayong kwenta, marupok tayo. 'Di ba? Kung gagawin natin yung tayo lang, mahina tayo.
Pero, sabi nga doon, there is a name above every name. Amen po ba? May pangalan higit sa kahit anong pangalan. At walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus kayang magpalayas ng kahit anong masamang espiritu. Ang pangalan ni Jesus kayang magpalaya sa kahit anong tanikala. Kayang magpalaya sa anumang utang. Kayang sumira ng anumang pagkakaalipin. Anumang sakit karamdaman. Ang pangalan lamang ni Jesucristo. Amen po ba? And that is the name na gagamitin natin. At ibig sabihin, meron tayong dominion. Sabihin nga po natin, dominion. At si Jesus, nung siya'y namatay sa krus 2,000 years ago, inilibing, muling nabuhay, bumalik sa langit, meron po siyang kapalit. Meron po siyang relyebo. Sabi po sa John 16 verse 7, next verse, nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away. Si Jesus, nag-go away, nagpunta sa langit. For if I do not go away, the helper will not come to you. Ibig sabihin po, nung si Jesus bumalik sa langit, wala bang bagong mic? Nung bumalik si Jesus sa langit, pumalit sa kanya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu, siya yung ating helper. Salamat din, helper. Yan. So, Holy Spirit is ating helper. So, para tayo'y mag-dominate, kailangan po natin si Holy Spirit. Ang title po ng i-share ko ngayong unang Sunday ng ating series na Supernatural Dominion ay Let the Holy Spirit Dominate. Let's pray. Lord, Holy Spirit, we need you. I need you. Anoint my lips, anoint my heart. And Lord, maranasan namin ikaw. Iparanas mo sa amin, ipamalas mo sa amin. Hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi namin nararanasan ang kabutihan mo. Salamat po. In Jesus' name, amen. Palakpakan muli natin ang Lord. Pag sinabi pong dominate is to rule over. It means ikaw ang leader. You govern. You are in control. Or to tower above. Pag sinabi sa basketball, pag sinabing dominate, hindi lamang nanalo kayo, tinambakan nyo ang kalaban. Sa anumang sports, hindi ka lang nanalo, natambakan mo. Gaya po na nangyari sa mga NBA, pag sinabi yung 4-0, sweep, na dominate. That is what is the meaning of dominate. Ganon din halimbawa, example po ng dominate ay yung ikaw ay nag-govern. Ako po ay blessed na blessed. Sino po dito ang K-pop fan? Yan. Fan ng Twice, fan ng BTS. Pero ako po ay blessed na blessed kasi ang P-pop o ang Pinoy pop ngayon ay nagdo-dominate. Kasi po, di ba pag K-pop fan, ang mga Pilipino talagang sa ulaw mga kanta ng Blackpink, ng Twice, ng BTS. Ang akin pong asawang maganda, ayan po ay super fan ng BTS. Yan. So, hinahaya ko po siyang i-play ang mga kanta ng BTS kahit hindi ko naintindihan. Kasi Koreano. Ako naman po hindi Koreano. Mukha akong Koreano. Di ba? Di ba? Hindi, okay lang. Opa ako kayo mamaya. Yan po. Ay, ang P-pop po, yan ako po'y blessed na blessed nung nasikat po at saka nasikat at saka nagdo-dominate ang SB19. Nagsimula po yun sa Gento, di ba? Yung sa kantang Gento. Tapos yung mga ibang lahi, mga Amerikano, mga Chinese, mga Japanese, mga European, ang SB19, kinakanta mga kanta. So, di ba tayo, Pilipino, inaaral natin ng mga Korean, kinakanta natin ng mga Korean song na hindi natin naintindihan. Ganun po ngayon ang ibang lahi. Inaaral ng Tagalog dahil sa SB19. At ganun din po nasikat ngayon isang girl group, yung po yung BINI. Yan. At ang aking primary, aking po mga lalaking, yan po sina Zion, sina Uwa, kalalaking tao, fan na fan ng BINI. Sample muna kayo, pantropiko. Ah! At sila po ay ini-stream, pinapakinggan sa Spotify, nag-concert sila sa China, sigawan ng mga tao. And we call that dominate. They are dominating the music industry.
Amen. Pag sinabi namang control, yung ikaw ang may hawak. For example, may kakilala po ko, namana po niya ang negosyo ng kanyang magulang. Nung pong magulang pa niya ang nagpapaandar na negosyo, halos palugi, walang masyadong kita. Pero nung siya na naghawak, siya na nagkontrol, biglang nag-boom ang negosyo. Ang daming project, ang daming kliyente, at dumami ang kita ng kumpanya. And that's what we call, na siya ang may control, we call that dominate. Alam niyo po, ikaw ay ginawa ng Diyos para i-dominate ang buhay mo. You are created by God to dominate everything in your life, in your career, sa negosyo mo, sa academics mo, sa love life mo. Ginawa ka ng Lord para i-dominate yan. At lahat ng yan ay nagsisimula sa spiritual. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ikaw lang, hindi mo kaya. We are limited. Mahina tayo. Kulang ang knowledge natin. Kaya kailangan natin si Holy Spirit. Taas ang kamay ng kailangan ko ang banal na Espiritu. Taas ang kamay. Next po, the Holy Spirit is who you need to dominate. For example po, sino po dito ang, let's say gusto natin makarating sa Pasay. Yan. Alam niyo ka po kung saan ang Pasay? Hindi natin alam. Pero meron kang maganda sasakyan, meron kang pera, meron kang gasolina, meron kang pangtol. Pero gusto mo makarating sa Pasay, maalam ka naman mag-drive. Kaso, bakit mo gusto makarating sa Pasay? Anong meron sa Pasay? MOA? Hindi. Ayoko doon. Ano pa? Star City? Hindi. Manila Ocean Park? Hindi. Kaya tayo pupunta sa Pasay para pumunta kay Diwata Pares Overload. Okay. So gusto natin pumunta kay Diwata Pares Overload kasi hindi na siya na-clearing. Ngayon, may sariling sasakyan ka, kaso ang problema, takot kang mag-drive sa Startol at sa SLEX. Kasi ang bibilis ang takbo ng mga sasakyan. Ninenervyos ka kapag nakasabay ka ng malaking truck. Pangalawa, takot ka sa mga Blueman, mga MMDA sa Pasay. Sa alang lane, sa alang liko, paparahin ka agad. Sino po yung driver na ganon? Nervyoso kapag may nakitang pulis. Yan. Takot na takot. Nahuli na ng motor. So anong gagawin mo? Kukuha ka ng helper. Sabi nyo nga, helper. At yung helper na yon yung magdadrive sa iyo. Yung magdadrive sa iyo, yung alam yung daan, sanay mag-drive, at magaling mag-drive, at hindi takot. So ang gagawin mo, helper, ikaw ang mag-drive, ikaw na, iyo na manibela ng buhay ko. Iyo na manibela ng sasakyan ko, ikaw ang magdala sa akin kay Diwata Pares Overload. Ganun po si Holy Spirit, helper. Sabi nga po natin, helper. Takot tayo. Hindi natin kaya, limitado ka. Kaya kailangan mo na ibigay ang manibela ng buhay mo sa banal na Espiritu. Gagawin mo, Holy Spirit, ikaw na ang manibela ng buhay ko, ikaw na yan, ikaw na ang bahala, sasakay na lamang ako sa sasakyan at hahayaan mo siya. Nung biblical times, wala pa sasakyan, wala pa nung bus, wala pa po nung Fortuner sa Bible. Ang meron pa po nun, inasakay sa kabayo at wala pa pong word na driving sa Bible. Ang term po na ginagamit nila ay riding o kaya ay walking. Sabihin nyo nga, walking o naglalakad. Paano po paano natin hahayaan si Holy Spirit na mag-dominate sa buhay natin? Next nga po, paano? Intimacy with the Spirit is walking with the Spirit. Sabi nyo nga po, walking. Naglalakad. Kailangan ko po uli ng magde-demo dito. Ibahin ko ngayon. Pastora Rocky, pwede bang pumunta ka dito? Dali na. Parinin na. Palakpakan nyo naman ng Lord sa buhay ng aking asawa. Yan. Para naman, kasi tinatanong ko yan, mahal, kamusta ang turo ko? Maganda. Ay, kita ko busy sa likod, hindi masyadong pinapansin. Nakikinig ka ba? Ito po ang asawa ko. Yan. Sa mga hindi nakakilala. Kiss mo na. Ba't daw ako nakaping? Yan. Diba, intimacy. Sabi nga po natin, intimacy. Minsan ang alam natin, close. Close. Sino dito close sa Lord? Close kayo ni Lord. Marami akong natatanong,
Ay, pastor, may kausap ako lasing kahapon. Ay, pastor, kahit ako hindi nakakapagsimbay, hindi ako nakakalimot sa kanya. Close kami. Ibang close sa intimate. Pag close, halimbawa, mag-close kami, sabay lang kami maglalakad. Yan. Pero kapag intimate, hindi lang sabay naglalakad, hindi. Holding hands while walking. Intimate. Yan. Pag close, halimbawa, nakain na kayo sa restaurant, close. O kunwari, nakain tayo sa nagsasalpon. Nagsasalpon ka din, kunwari. Yan. Pag close, uy, mahal mo, post ni ganito. Yan. Post ni ganito. Magpapakita lang kayo ng picture. Pero pag intimate kayo, kukunin ng asawa mo sa cellphone mo, i-check. Sino ka-chat mo? Wala. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa isa't isa. Open, alam ng asawa mo password ng cellphone mo. Intimate kayo. Pag close, pati nga cellphone mo, mamaya, di-delete muna ako. Asan si Kai? Wala, no? Hindi nagdi-delete. Si Edison. Yan. Pag close, pag may inutos, kunwari utusan mo ako. Bigyan mo ng 10,000. Huwag niyo ganun utusan. Bili mo ako ng milk tea. Bili kitang milk tea. Reklamo pero ibibili. Pero pag intimate, utusan mo lang. Bili mo milk tea. Sure. Anong flavor? Yung may pagmamahal. Yung kanina, may holding hands, may trust. Pag close, bibigyan, mahal 500. Yan. Pero pag intimate, mahal, 5,000. Yan. 5,000. Drawing lang yan. Sige, palakpakan naman natin na Lord. Baka magkatotoo yung 5,000. Mahirap na. Pag intimate, ikaw ay sobrang dikit sa Lord. Pero tanong ko, ang daming bago. May mga bago tayo dito. Taas ang kamay ng mga bago. First time po naka-attend. Yan. Taas ang kamay yung mga matatagal na din, yung mga inugat na. Yan. Masasabi ba natin na intimate tayo kay Jesus? Ang katipo, baka may ipis din sa loob ng coat ko. Pasensya na po, Makati. Masasabi ba natin na intimate tayo sa Holy Spirit? Sabi po doon, paging intimate, maglalakad kasama ang Spirit. Pero aminin natin, hindi lahat ng lakad niya nakakasabay tayo. Tama po ba? Hindi lahat ng lakad ng Diyos nakakasabay tayo. Sabi po sa Genesis 17 verse 1, buksan po ulit natin, sabi po doon, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am the Almighty God. Walk before me and be blameless. Nung nagpakita ang Lord noon kay Abraham, sinabi ng Lord sa kanya, maglakad ka kasama ko. Noong unang panahon, tinawag si Abraham na ang Diyos na nakikita, ang tao na naglalakad kasama ang Diyos face to face. Hindi po yung face to face na napapanood natin sa Channel 5. Face to face na ang tao at ang Diyos. At yung pag sinabing Almighty God, that is Hebrew word El Shaddai, literal daw, nung unang panahon, na kapag naglalakad si Abraham, ay kita niya ang mukha ng Diyos. Sino ditong gusto makita na si Lord? Gusto ditong gustong makasamang maglakad si Lord. Amen. So, ang ibig sabihin po ng paglalakad, walking with the Holy Spirit, ay yung ikaw at si Lord face to face. When we say, I'm walking with the Lord, yung naka face to face siya. Di ba ang ating dinedeclare sa ating benediction, yung number 623, 24 pala, next nga, sabi doon, may the Lord bless you and keep you, may the Lord make His face shine upon you. Ganito pala yon. Ang Diyos na nasa langit, nililiwanag niya ang mukha niya sa iyo. And if God is seeing you, and you looking at God face to face, you are walking with God. Parang ganito, sa mas madaling aware ka na sa bawat galaw ng buhay mo, nakatingin ang Diyos. That is being intimate. Sa bawat kilos mo, nakatingin ang Diyos.
Let's say for example, maglalakad ako. Saan kaya ako pupunta? Kaliwa o kanan? Kaliwa. Pero aware ka, nakatingin sa'yo si Lord. Sabi ng Lord, anak, kanan. Lord, parang mas maganda sa kaliwa eh. Pero nakatingin, aware ka na nakatingin sa'yo, Lord. Kanan ba? Lord, sabi mo kanan, pero parang instinct ko kaliwa. Pero nakatingin sa'yo, Lord. Gusto mo ikaliwa. Pero sabi ng Lord, dito ka sa kanan. Naglalakad ka uli. Okay. Attend ba ako ng church? O tatambay na lamang ako? Parang sarap tumambay ngayon. Hop, nakatingin si Lord. Sa tingin nyo, anong sinasabi ng Lord sa akin? Tumambay o umattend ng church? Sa tingin nyo, attend ba ako ng church ngayon o tatambay na lang? Sarap tumambay. Naglabas na ng pulutan. Aware ka, nakatingin sa iyo ang Diyos. For example, uuwi ka, pagod na pagod ka sa trabaho. Ay, pagod na ako sa work. Naglalakad ka, nandun ang mga pinsan mo. Pare, pinsan, shot muna. Ay, ikaw, ang init sa work. Kita mo, malalaking red horse. Tapos may yelo, tapos may pitchil. Parang sarap. Pero magcha-church ka bukas dahil Sunday bukas eh. Pagtingin mo, nakatingin si Lord. Lord, shashot ba ako? Hindi. Si Lord nakaganon. Sabi ng pinsan mo, naging dalawang option mo. Si Lord o si pinsan? Si Lord, nasundin mo siya at may blessing sa pagsunod. O si pinsan, nasyumat ka, mamaya'y lungangi ka. Ang hirap, Lord, isa lang. Isang ikot lang. Yan. Lord, isa lang. Napaupo ka. Dumanan sa yung baso. Pag ano mo, aware ka, si Lord nakatingin pa rin sa'yo. Lord, isa lang. Okay, uwi na ako, pinsan. Sabi niya, pinsan, mamaya, kaaga pa. Ay, si Lord nakatingin. Ano pag sinabing walking in the Spirit? Intimate sa Holy Spirit. Aware ka na may Diyos na nakatingin sa bawat galaw mo. Amen po ba? Pag close ka sa Lord, Lord, isa lang. Pero pag intimate ka sa Lord, mahal ko si Lord, saka hindi na ako nabarik. Amen. Nakalive ba na? Pag close kayo, isang sindi lang. Pero pag intimate ka sa Lord, tatanggihan ko pinsang ko. Tawa ng tawa sa likod. Pag close kayo, pag close ka lang sa Lord, Lord, hindi mo na ako a-attend ngayong Sunday at ako ay daming gagawin. Pero pag intimate ka sa Lord, gusto mo siyang maranasan. Gusto mo itaas ang kamay mo. Hanggang ang aming kaluluway. Ramdam mo si Lord. That is intimacy. Pag close ka lang sa Lord, scroll ka lang ng scroll, click. Pero pag intimate ka sa Lord, napascroll ka, may nakita kang hindi maganda, bawal sa akin yan. Pag close ka sa Lord, umattend ka ng liga, tapos pumarada ang mga muse, nakatungo ka. Pero pag intimate ka sa Lord, ikaw ay nasa liga, pumarada ang mga muse, aalis ka muna. Magre-report ka sa jowa mo. Ganon, di ba? Nandiyan pa ba kayo? Meron po ako isang story na ang weird. Anak po siya ng isang pastor sa Manila.
Malaki po ang sahod niya, mataas po ang posisyon niya, pero siya ay nag-resign. Bakit daw? Hindi daw niya matiis. Yung araw-araw, papasok sa work, at ang kanyang mga katrabaho, mga babae, lalaki siya, mga sekretary niya, lagi siyang inaakit. Nagbibigay ng indecent proposal. Siya ay may asawa. So instead na mahulog siya sa temptation, nag-resign siya. Ang hirap ano? Ganon din ako. Ganon din dapat tayo. Amen po ba? Tatahimik eh. Amen po ba? Temptation is real. Sabi sa Bible, hindi mo labanan ng temptation, takbuhan mo palayo ang temptation. Ganon ako sa asawa ko. Minsan, pag ako sa Instagram, nakikita ko, nag-post ng bikini, unfollow. Hindi kagaya nung ibang tao dyan, pag nakapost ng bikini, follow. Tapos lalabas yung mga add friend. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka ganun. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, i-unfollow mo na. Tahimik ka. Follow mo na. Uy. Sino po ditong gustong mag-dominate ang buhay niya? Ulitin ko, sinong gustong may control siya sa lahat ng meron sa kanya? Sa problema niya, kaya niyang i-dominate ang mga problema at sitwasyon niya. Sabayan mo ang lakad ng Diyos. At hayaan mo ang Diyos ang magmaneho sa buhay mo. At sabi nga doon, maging sensitibo din po tayo sa Holy Spirit. Let's be sensitive. Sabi nyo nga natin, be sensitive. Be sensitive sa banal na Espiritu, sa kanyang thoughts and commands. To be sensitive is aware ka sa pinagagawa niya at nahingi ka ng biyaya. Nahingi ka ng lakas kasi ulitin ko, hindi mo kaya kung ikaw lang. Hindi natin tayo kaya kung tayo lang. Kaya hingi tayo ng lakas, biyaya at habag para makapaglakad. Kasama siya. Sabi nga po sa next verse, Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit. Sabihin nga po natin, walk in the Spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Pag naglakad tayo kasamang Holy Spirit, anumang gusto ng ating laman, anong gusto ng ating emosyon, hindi na natin ma-fulfill, kundi ang gusto ng Diyos. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Pag naglakad ka kasama banal na Espiritu, yung mga bagay, gaya nung kanta dati na, gusto kong bumait pero di ko magawa. Sino yung ganon? Gusto mo kong mabait pero hindi mo magawa. Taas ang kamay. Wala? Lahat kayo mabait? Gusto kong hindi magbarek pero di ko magawa. Gusto kong hindi mag-cheating pero di ko magawa. Gusto kong hindi mag-marites pero di ko magawa. Gusto kong ayaw mang-away pero di ko magawa. Pag naglakad tayo sa in the Spirit, hindi natin magagawa yung mga ayaw natin gawin. Base sa verse na yan, it shows na ang paglalakad sa banal na Espiritu ay mahirap gawin. Tama. Mahirap. Ito po bakit mahalagang maging sensitibo tayo sa banal na Espiritu? Unang-una, alam niyang future mo. Tama. Siya ang may lalang ng langit at lupa. Siya may kontrol na lahat. Alam niyang iyong nakaraan. Bilang niyang iyong buhok. Nung nilabas ka sa sinapupunan ng iyong ina, nandun siya. Alam niyang mangyayari sa iyo bukas, sa 2025, sa 2026. Alam niya. So kapag may pinagawa siya sa iyo, sundin natin. Kasi alam niya. Halimbawa, may pinagawa sa iyo ang Lord at may pinagawa ang pinsan mo. Alam ka ng pinsan mo mangyayari sa iyo? Oo, hindi. Alam ng pinsan mo ang future mo? Oo, hindi. Alam ba ng pinsan mo? Kita ba ng pinsan mo nung pinanganak ka? Hindi. Bilang ba ng pinsan mo ang buhok mo? Hindi. Ay, alam yun ng Diyos. So, kanino ka magtitiwala? Sa pinsan mo o sa Diyos?
Pag may pinagawa ang pinsan mo at may pinagawa ang Diyos, sino susundin mo? Ang Diyos. Kasi siya ang may control ng lahat ng bagay. Amen. Pero sabihin mo sa katabi mo ay mahirap kasi. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap ipagawa ang pinagagawa ng Lord. Which is true. Tanda ko nun, may pinapagawa sa akin ng Lord. Di ko lang specific. Let's say yung kaliwat kanan. Gusto ko'y kaliwa, gusto ng Lord ay kanan. Logical. Ako po ay engineer. Ako po ay biyaya ng Lord ay may talino naman. Sa tingin ko, kaliwa. Base sa calculator, kaliwa. Basta yung, if you get the point, logic, wisdom, kaliwa. Pero sabi ng Lord, kanan. Lord, ikaw ba yan? Yun ang unang tanong na pag may pinagagawa sa'yo, Lord, ikaw ba yan? Pero alam ko, Lord, John, kaliwa na lang, Lord. Sabi ng Lord, kanan. Lord, kaliwa. Sundin mo, kanan. Sige na nga, ginawa ko yung kanan, hindi yung kaliwa. Nung ginawa ko yung kanan, ginawa ko. At alam niyo yung result nung ginawa ko? Nung ginawa ko yung kanan, itanong niyo po kung anong resulta. Yung resulta ay sala. Nasa tingin ko tama pa rin kung sinunod ko yung kaliwa. Na Lord, mali ka. Sabi ko, Lord, mali ka. Kung ginawa ko yun, di sana'y ganito. Ganun ako sa Lord. Sabi mo kanan, ang alam ko kaliwa. Pero alam niyo sinabi sa akin ng Lord after? God tested not my intelligence, but my obedience. Alam niyo sabi sa akin ng Lord, anak, hindi mo mahalaga ang tama. Ang mahalaga ay sumunod ka. Sinubok na Lord, hindi yung talino ko. Sa yabang ko nun, talino ko eh. Ang sinunod binasag ako ng Lord kung susunod ako sa Kanya. At nung sumunod ako sa Panginoon, kahit alam kong mali, unang nabasag, pride. At nung sumunod ako na may nabuo sa akin, wala akong na-gain, wala akong natanggap, pero marami akong nawala. Nawala ang pride, nawala ang pagiging suwail, nawala ang pangit na relasyon sa aking magulang, nawala ang pangit na relasyon sa ibang tao. Walang dumagdag, pero maraming nawala. Kasi sumunod ako. Amen. Nabuo din sa akin yung pagiging sensitibo sa banal na espiritu. Kaya after nun, every time may sinabi sa akin ng Lord, anak, dumukod ka, magtanim ka sa taong yan, magtanim ka sa pastor na yan. Tanda ko, tanda ko may sinabi sa akin ng Lord, anak, magtanim ka ng ganitong halaga kay Bishop. Okay, Lord. Tanim. Pinangalanan ko, Lord, ito'y para sa ganito. After a few years, wala pa din. Lord, nagtanim ako, ba't wala pa din? Nandiyan pa ba kayo? Pumalakpak yung inaantok. Huli. Tapos tanda ko nung MGR nitong, sino nag-MGR nung March? May sobre, di ba? Tandaan nyo? Isulat nyo yung prayer request nyo, tanam na nyo. So sinulat ko, mako-close ko itong project na ito. Kasi ang laki ng project, isang malaking bahay, tas ganyan, daming pera pag na ano. Tinaniman ko, yay, pagpapala, ang saya ko, amen. Naniniwala ako, tamnam ko daw. After a few days, hindi ako kinuha na kontraktor. Kagalit ko. Pero alam niyo sinabi ng Lord, anak, may papalit ako dyan. Pero nandun pa rin yung inis sa puso ko. Nainis ako. Pero sinasabi ng Lord, anak, may papalit ako. Pero nainis ako. Tapos sinabi sa akin ng Lord, anak, alisin mo yung inis mo. Sige Lord, alisin ko inis. Okay, nawawala ang inis. And then, may pinalit si Lord. May pinalit ang Lord na mas malaking opportunity. Na hindi pa tapos yung ginagawa ko, may bago na uling nadating. Palakpakan naman natin ang Lord. Isa pa sa mga tinatanong ko, Lord, gusto ko magturo sa BSU Lipa. Lilipat ako sa Lipa. Ayoko na sa Alangilan, ang layo.
Alas 5 nagising 4:30 nagising sa umaga. Talo sa gas. Sa lipa na lang, makaka-win pa ako. Pero sabi ng Lord, sa Besyo, alangilan ka muna. Lord, ang layo. Anak, sa Besyo, alangilan ka muna. May purpose ako. Alam nyo hanggang ngayon, di ko pa alam kung bakit ako nasa alangilan. Pero sabi ng Lord, diyan ka muna. Siguro dahil nung dalawang estudyante ko na nandito. Si James at si Nika. Jesus the Anointed One. Hindi ko na sila estudyante eh. Uno ka sa akin, James, nung huli, di ba? Elective 2. Mataas ako mag-grade. Paano tayo magiging sensitive? Yung simpleng malang iniisip mo, yung nag-iisip ka na mali sa kapwa, maging sensitive ka sa Lord, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi! Masamang tao yun. Siya yung nagnakaw nung aking binili na mamahaling ballpen. Yung mga maling emosyon na hinahalo mo sa puso mo, Lord, naiinis ako. Sabi na Lord, magpatawad ka. Hindi, naiinis ako. Maging sensitive tayo. Yung simpleng sinabi sa ng Lord, anak, huwag kang magsalita ng ganyan, ina mo yan. Yung sinabihan ka ng Lord na, anak, ayan isarili mong anak, huwag mong tratuhin ng ganyan. Maging sensitibo tayo sa huwag mong ikumpara yung anak mo. Maging sensitibo tayo sa bawat sinasabi ng Diyos sa buhay natin. And God wants us to dominate. Amen po ba? Gusto ng Diyos, we take control, we tower over, we rule over everything sa ating buhay. Amen. Especially sa iyong love life. Amen. Amen po ba? Jeremiah 29:11, sino pinanghahawakan yung verse na yon? For I know the plans for you. Ganun na nasa isip natin sa Jeremiah 29:11. Ang plano ng Lord sa akin, bagong negosyo, career, ako'y magiging flight attendant, engineer, doktor, tayo na sariling bahay. Puro inisip natin future. Pero hindi nyo ba naiisip na kasama dun sa Jeremiah 29:11 ang iyong love life? Hindi nyo ba alam na napakalaking parte ng future mo ang kapareha mo? Ang mapapangasawa mo? Sino naniniwala doon? Na napakamahalaga sa Lord na sa future mo, kapag tinatawag ka na niya, pag pinakikilos ka sa gawain niya, sabay yung mga deklarasyon na ikaw ay magiging multi-millionaire, mahalaga na yung kapareha mo ay kaayon mo. Amen po ba? God wants us to dominate in every aspect, lalo na sa love life. Gusto kang i-prepare ng Lord sa future mo. Kaso sensitive ka ngayon. Sensitive, walang pinatatamaan ha. Baka sabihin, ayoko na umattend doon, dami nagpapatama. Hindi po ako nagpapatama. Roslyn, hindi ako nagpapatama ha. Ha, bawal yun dito. Hindi, biro lang. Ayan po ay, hindi yan pokmar. Amen. Tanda ko noon, ako po ay bagong graduate sa BSU. Meron po akong kachat, nakaka-text pala noon, text. Kakamabutihan po kami, siya ay magandang babae, siya ay nagwo-work na, magandang kanyang tapos ang sweet na namin sa text, yung mga ganon. Pero wala pa kami label, uso yun nga, hindi ga? Wala pa kami label, tapos one time magde-date kami, ganon. Tapos narinig, pag nangungusap sa akin ng Lord, alam niyo yung naalala mo bawat moment. Tanda ko nasa parking ako ng SM Batangas sa right wing. Lalabas ako, tapos sinabi sa akin ng Lord, anak, wag mo nang i-text si girl. Ayos na kami, nagkakamabutihan na kami, pero sinabi sa akin ng Lord, wag ko nang i-text si girl. Alam niyo po ang ginawa ko? Tanong niyo ang ginawa ko. Anthony, sa tingin mo anong ginawa ko? Tinext pa rin? Hindi ka ang tinatanong ko ha, Pastora. Gloria, sa tingin mo anong ginawa ko? Yan. Alam niyo ang ginawa ko? Ginost ko. Sabi ng Lord huwag ko daw i-text Hindi ko i-text, bahala siya sa buhay niya. Pogi. Hindi, nagyabang ako, humble lang. Hindi ko na po kinausap ulit. Same, pangalawa, ganun din.
Alam niyo na asawa ko, di ba? Magkadita sana kami sa SF, tapos hindi ako tumuloy. Ano kaya't hindi ako sumunod sa Lord? Ano Lloyd? Lloyd? Hindi ako sumunod sa Lord. Na Lord, ang ganda niya, nagkakamubutihan na kami. Kami na nga, wala lang label. Na feeling ko, nung nag-date kami, sasagutin na ako. Yun talaga eh. Ano kaya't sumunod ako sa Lord? Ay di hindi ako nagdo-dominate ngayon sa aking marriage life. Hindi siya ang asawa ko. Baka hindi ako pastor dito. Baka hiwalay na ako sa asawa. Baka marami na akong asawa. Kung hindi ako sumunod sa Lord. Pero sumunod ako sa Lord. Kasi mahalaga sa Lord ang marriage life. Ang future mo. Kaya sabihin mo sa katabing mo, ngayon pa lang. Okay, yung katabi mo, sa yung kabataan dito, ganunin mo sa balikat, sabihin mo, ngayon pa lang. Iwan mo na siya. Ulitin ko, hindi po ako nagpapatama. Masama po sa isang pastor na magpatama sa mga pinakikinggan. So, hindi ko pinatatamaan kayo, ha? Anthony, hindi kita pinatatamaan, ha? Okay. You know why, ako mag-e-end na po ako dito. Please, worship team. Mahalaga po sa akin, na magkaroon tayo ng magandang future. At mahalaga po sa akin na bawat isa'y mag-dominate. Mahalaga po sa akin na may microphone. Yan. I've seen a story ng isa kong mahal ko sa buhay, kamag-anak ko, na meron po siyang 2 anak, pero hindi maganda yung relasyon niya ng kanyang asawa. Siya po ay binubugbog ng kanyang asawa, tinatrato po siya na hindi maganda ng kanyang asawa. And yung kanyang asawa ay nambababae. May ibang pamilya na, pero nauwi pa rin. At kitang-kita ko yung struggle ng mahal ko sa buhay na ito na tinitiis niya na makasama yung lalaking yon kasi mahal niya yung 2 niyang anak at pinipilit niyang mabuo. Buo! Hindi mabuo. Buo pa rin ang pamilya. At ang hirap makita na may nangyayaring ganon pero hindi mo, pinapayuhan mo pero hindi mo naman talaga mapayo o kaya hindi niya magawa yung gusto niya. Sa huli kong sinabi, sa mga kabataan, I'm telling you, it's very hard na magkaroon kayo ng maling relasyon ngayon na pagtandaan ninyo at hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. It will end up na pareho kayo magkakasakitan. It's very hard. And love, ang pag-ibig ay sa mundo, in terms of the world, unpredictable. Masaya kayo ngayon, pero pag nakatira na kayo sa isang bubong, may asawa at anak na kayo, nandiyan na mga bayarin, mga problema, mga away, hindi mo masasabi. At nakita ko itong mahal ko itong sa buhay na hirap, na naiyak, at ako'y nahihirapan para sa kanya. And then I saw her step up. Iniwan niya yung lalaking yon. Inilabas niya kinuha niya ang kanyang 2 anak, iniwan niya yung lalaking yon. At ngayon, nagkaroon siya ng courage na paralin ang kanyang 2 anak mag-isa. Now, napaka-successful ng kanyang isang anak. Malalaman to nila ng mga nanonood. Yung isa niyang anak ay may sariling negosyo, bagong graduate ng accountancy, and second runner-up ng Bilibining Batangas. And I've never seen itong mahal ko sa buhay, aking kamag-anak na napakasaya.
Even though a piece of her is left dun sa broken marriage na kailanman hindi maantong. Why am I telling this? I don't know kung bakit dito pumunta itong ating dominate. But I am asking you, baka sa mga may asawa dito, your marriage is struggling right now. Nang kayong mag-asawa ay hindi okay. O baka naman ayos naman ang finances nyo, ayos naman ang relasyon nyo, pero yung relasyon nyo pareho sa Lord, ayos ba? Or in general, you think your marriage, ang inyong marriage ay is falling apart, hindi ayos, at alam mo sa sarili mo, may gusto kang mabago. Gusto mo siyang madala dito. Gusto mo maging maayos sa mga anak mo. Gusto mo kayong mag-asawa ay mas maging close pa. You know, God wants you to dominate your marriage life. Gusto ng Diyos kayong mag-asawa, sabay, mag-dominate, holding hands while walking, dino-dominate yung buhay. Kasi napakaganda ng plano ng Lord sa inyo. Kaya I'm telling sa mga kabataan na nandito, pray and believe God that He will do good things upon your life. Kasi napakabuti ng Diyos sa atin. At may plano siya sa iyo at maganda ang plano niya. Pwede bang palakpakan natin ng Lord ngayong oras na ito? This will be my last verses. This is a declaration. Itong ide-declare ko ngayon. Let's all stand up muna. Let's all stand up. I will declare this sa bawat isa. And as you receive this word of God, claim it by heart, and I believe you will dominate everything in your life. Isaiah 44 verse 2. Sabi doon, for I will pour out water to your quench, your thirst, and irrigate your parched fields. Sa Tagalog, pupunuin ko kayo, mga nauuhaw. Ulitin ko, pupunuin ko kayong lahat ng nauuhaw. Maybe ikaw ay may hinahanap, nauuhaw ka sa isang bagay na ganito, ikaw ay lubog sa problema, sa utang, o kaya ay alam mong may struggle kayo sa pamilya. This year, the supernatural ibubuhos ng Diyos sa iyo ang kapunuan ng banal na Espiritu, hindi lang sa iyo, pati sa blessing sa iyong mga anak. Palakpakan mo, Lord, kung naniniwala ka. Come on, come on. Kung naniniwala ka, pupunuin ka ng Diyos. Sino dito naniniwala? Itaas ang kanyang dalawang kamay. Come on. Sabi sa verse 3, ay verse 4 na yan. Sabi sa verse 4, they will thrive. I declare, lahat ng nakataas ang kamay, they will thrive in life. Sa inyong school, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, you will dominate. You will thrive. You will excel. You will lead. At kailanman, hindi na kayo magiging talunan. Kanino yon? Sino naniniwala siya'y matagumpay na sa lahat? Come on! Believe, pabulakpak ka ngayon sa Panginoon. Come on! Sabi doon, you will thrive like water grass, like willows on a riverbank. Oh, I can see, pag sinabing yung tabing, galing kami kahapon sa tabing lawa, meron doon maliit na ilog, at kita ko yung tabing ilog, ang daming magagandang bulaklak. Alam niyo kung bakit magaganda yung bulaklak doon sa mga tabing ilog? Tanong niyo po kung bakit. Kasi walang tigil ang agos ng tubig para mag-supply, para sila'y mamunga at maging masagana. Maybe meron dito you're struggling financially. Nag-i-struggle ka na hindi mo alam saan ka kukuha ng pera. Kasasahod mo palang, ubos na. O wala ka ngayong pinagkukuhanan ng pera. I am telling you, God is gonna supply and supply and supply and supply and supply upon your life. And sabi sa verse 5,
Some will proudly claim, I belong to the Lord. Others will say, I am a descendant of Jacob. Pero ito yung naka-underline. Some will write the Lord's name on their hands and will take the name of Israel as their own. Sabi doon, nakasulat ang pangalan ni Jesus sa kamay nyo. John Ray, pumarinig ka. Ikaw muna. Sabi doon, tingin, kapogi mo. Nakasulat daw sa kamay mo ang pangalan ni Jesus. Tingnan mo ang kamay mo. May nakasulat na Jesus dyan. Spiritually, may nakasulat na Jesus. Amen. So, kung ano man ang hawakan nito, nagsusulat ka ng assignment, nagbibilang ka ng pera, naisip mong magbenta magnegosyo na maliit, dahil kamay ang pinapagana mo, bawat kilos ang kamay mo, nakilos si Jesus Christ. Gusto ko kamayan mo, kamayan mo si Zayin at kamayan mo yon para maipasa yung declaration na sa ating mga kamay nakasulat si Jesus. Come on, pasahan tayo, pasahan. Pasa nyo. Come on, nakasulat sa kamay nyo ang pangalan ni Jesus Christ. Come on, dakila ang pangalan niya. Come on, palakpakan nyo si Lord habang pinapasa nyo as you're receiving this declaration. Come on, we believe that. Come on, ayan lang papalakpak para sa Panginoon. Come on. Hindi mo, maaaring masasabi mo, hindi ako naniniwala dyan. Kumamay ka lang. Kamayan mo lang yung katabi mo. Sinito itong hindi pa nakakamay? Kamayan mo. Kung hindi ka maniwala, mangyayari yan. Hanggang sa mangyayari, biglang mapapasabi mo, totoo pala. Come on. Kamayan mo as a sign of declaration. Come on. Ay, may mga hindi nakamay. Kamayan mo lang hanggang mangyari. Leaders, kumamay kayo. Umalis kayo sa upuan nyo. Come on. Spread the name of Jesus Christ upon the hands of the people. Come on! Bawat kilos ng kamay mo may deklarasyon si Jesus Christ. Come on as we declare. Itaas natin ating mga kamay and let's sing. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng busan at sa aming kalagitnaan bumabag ang kalangitan. Dakila. As we sing this song, sabi nga, hindi mahina ka. Sabi ko nga kanina, kung ikaw lang hindi mo kaya, maaaring marami dito sinasabi niya sa sarili niya, sorry for the word, ang tanga-tanga ko. Maaaring may sinasabi mo yun sa sarili mo. Ang hina-hina ko, walang mangyayari sa akin. Ang bobo ko, ganito na lang. I am telling you, mahina talaga tayo. Pero kailangan natin ang banal na Espiritu to activate. Para mag-activate pagiging dominant natin sa everything na mga pangako niya. So as we sing this song, make this our prayer. Lord, iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aking puso, ang aking kaluluwa ay mapuspos at mata makita na may tumipok, may kumilabot, may kumidlat na maliit sa aking puso na nagpapatunay na lahat ng sinasabi sa lugar na ito ay totoo at lahat ng pangako mo ay mangyayari at mangyayari. As you sing this song, make this your prayer. Let's sing, come on. Iparanas mo sa akin ng iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang
iyong kalwalhatian. Make this your prayer, come on. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba langitan. Patuloy mong itaas ang iyong kamay kung alam mo kasama mo ang Diyos sa lugar na ito. As you sing, iparanas mo sa, alam ko ramdam mo ang Diyos. Come on. Ipamalas mo, alam mo ang Diyos ay nasa lugar na ito. Hingin mo na maranasan mo siya. Ay mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang langitan. Dakila ang iyong ngalan. One more time, let's sing. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwal. Hanggang ang kaluluwa'y mapuspos. Who believe God is in this place? Come on, sino naniniwala na Diyos ay kasama natin sa lugar na ito? If you believe that God is here, He's walking here, kung naniniwala ka doon, then may pagbabago na mangyari sa buhay mo, and expect supernatural dominion, unexpected na tagumpay sa bawat aspeto ng buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. To God be the glory. We receive it now. We receive it now. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon ngayong oras na ito.